Magandang hapon mga kabarangay. Narito naman po tayo upang magbigay po, maghatid po sa inyo po ng serbisyo publiko sa pamamagitan po ng ating po mga tinatalakay na mga issue ho, na mga nangyayari dito sa loob at maging sa labas ng bansa. Sa hapon na ito, nais ko lamang pong i-share sa inyo yung nasa picture ho na ang ating pong butihing PNP Chief, no? General Jose Melencio Nartatis Jr. Nung nakaraan pong State of the Nation Address o suna po ng ating Pangulo nung last Monday ho, nakarang Lunes, ay masaya po ang hanay ho ng kapulisan, lalo na po itong si PNP Chief sa mapayapang suna, no, State of the Nation Address at ang pinaigting po na seguridad ho sa mga paaralan. Ito po yung tinutukoy po ng ating Pangulo para po sa hanay po ng kapulisan. Ayon po dito, sabi nga ho rito ng ating po mga kaibigan, mataas daw po ang moral ho ng hanay ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Melencio Tating Nartatis Jr. Matapos hong banggitin ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, no, o SUNA, ang mga nagawa ng PNP at ang pakipagtulungan nila nito sa pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan. Napakaganda po ng kanila pong accomplishment sa mga panahon na ito. Bagamat marami po mga pagsubok, no, hindi naman talaga maiwasan yan. May mga bagay talaga na minsan na kusang dumarating. Pero ang kagandahan rito, sa mga nagdaan pong mga araw o linggo, abay natugunan ng ating kapulisan ang problema po ng ating pong bansa. Yung pong sinasabi po nilang kriminalidad at yung pong kaligtasan po ng ating mga mamamayan. So ito po, ikinatuwa naman ng PNP ang naging pangkalahatan na mapayapang pagdaraos ng SUNA kasabay ng pagkilala ng Pangulo sa mga hakbang ng kapulisan upang palakasin ang seguridad lalo na sa mga paaralan. Nung nakaraan po kasing mga araw at mga linggo o buwan, malaki po ang naging pong dagok, no, sa ating pong mga paaralan, lalo na po sa Department of Education. Dahil po may mga ilan po na mga mag-aaral na mga minor de edad ang involved po sa samot-sari pong mga krimen o mga pagsubok sa kanilang mga buhay. So, ang ginawa ko kagad, dahil nga po sa utos po o sa utos ng ating Pangulo, si Pangulong PBBM o si Pangulong Marcos, ay agad po niyang inutusan ang Philippine National Police upang gampanan ang peace and order po ng bawat mga paaralan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi po sa buong kapuluan ng ating bansa. So yun po ang kanya pong inuutos o inutos sa ating pong PNP Chief o sa ating pong kapulisan. No? Siyempre po sa pamumuno po yan ni Police General o si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Tating Jr. Yun ho. At ayon po kay General Nartatis nagsilbing inspirasyon sa hanay ng kapulisan ang naturang pagkilala, lalo pang paigtingin ng PNP ang koordinasyon nito sa Department of Education o DepEd upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani ng mga paaralan. Alam po ba ninyo, noon ko pa po ito ni-request nung time pa po ni dating Pangulong Duterte, na naging pong isa po sa Regional Director dito po sa National Capital Region Police Office, ang aking pong kaibigan na si Police Major General pa siya noon, na si Guillermo Guillermo. Na sabi ko, baka pwede naman kasi tuwing dumadaan ako sa mga pampublikong paaralan, maging sa pribadong paaralan, ay lagi pong nagkukos ng traffic at may mga pailan-ilan kaguluhan. Minsan ang magulang, nagkaroon po sila ng gulangan pagpasok at paglabas ng paaralan. At ganoon din po sa mga mag-aaral. Sila din po, mayroon pong bullying, mayroon pong sinasabi pong nagkaroon po ng hindi pagkaunawaan ng mga mag-aaral sa kapwa nila mag-aaral. Kaya po nag-request ako noon. Ang ginawa naman po nitong ating pong magaling na dati pong PNP Chief na si retired General Ilyasar, abay kinausap po ako. At ang sabi po niya, hindi daw po kasi nila pwede mong pangimasukan ang Department of Education kasi ibang departamento, ika nga nila. Kumbaga ang DILG at ang Department of Education ay mayroon pong sinasabi pong kanya-kanya po nilang pagpapatupad o kanya-kanya po nilang
pamamahala. Yun po ang sabi po ni General Eleazar. Pero sabi niya, in case ho, kasi sabi niya, meron naman tayong mga pulis ho, hindi man ho malapit sa area po ng school. Kasi isa po sa mga nagre-reklamo ho riyan, yung pong grupo ho ng ito pong Commission on Human Rights, lalo na po itong mga New People's Army, mas gusto ho nilang walang pulis o sundalo ho sa paaralan para po sila'y makahikayat po ng mga mag-aaral. Kasi ang pinakamagandang hikayatin ho rito, ito po yung mga mag-aaral na murang-mura pa ang kanila pong mga edad. Dahil nga po madali ho silang paliwanagan, madali ho silang tawag nito, kumbinsihin. Ika nga, sabi ho dito, meron po tayong may comment po tayo or meron po tayong pabati ba ito? Ayun po kay Mark Jean Cosio ho, Koy Cosio, and Angel Mucha Cosio, Kayla Davis Caprici Cayetano, and Ashley Sarmiento, Health Journals, and Princess Aliyah, Joaquin Arce, and Cristel Manhas Ravi, Victoria, and Marco Masa, Miguel Vergara, and Leila Ford, Jana Agoncillo, and Cristel Bremer, Yesha Camille, and Yana Gopio. Salamat po Mark Shane Cosio, maraming salamat po sa inyo. Samantala po, sabi po ni PNP spokesperson Police Colonel Alin Rico Alin ko na ipagpapatuloy ho nila ang higit na upang palakasin ho ng PNP ang mga programa at hakbang sa seguridad bilang tugon sa mga naitalang insidente ho sa ilang paaralan nitong mga nakaraang araw nakaraang buwan o nakaraang linggo. Patuloy rin ho ang kanila pong investigasyon ng Philippine National Police, ang pagkakatuklas ho ng mga pinaghihinalaang pampasabog ho malapit ho sa Department of Justice o DOJ at sa Senado bago ang SUNA. Ayon sa Philippine National Police, ligtas ang mga apektadong lugar at wala namang umiiral na banta. Habang patuloy ang pagsusuri ang lahat ng posibleng motibo sa likod ng mga insidente. Totoo po yan. Bago po sumapit po yung SUNA ng ating Pangulo mayroon po mga na-discovery na mga pampasabog. At ito po ay natugunan naman kaagad ng ating pong mga kapulisan. Kaya congratulations po sa hanay ng kapulisan. Maraming pong salamat sa inyo. Sa kabuuan nanatiling generally peaceful ang pagdaraoso ng State of the Nation Address sa kabila ng ilang kilos protesta. Ayon sa PNP, nasa 30 katao ang naaresto dahil sa iba't ibang paglabag sa batas, kabilang ang anti-vandalism law at iba pang probisyon ng revised penal code. Pinuri naman ni General Nartatis ang mga pulis na nagpakita ng kahinahon at profesionalismo sa pagpatupad ng kanilang tungkulin. Nagpasalamat din siya sa publiko sa pagkikiisa sa pagpapanatili ng kaayusan habang iginagalang ang karapatan ng bawat isa sa mapayapang pagpapahayag ng kanila pong saloobin. Talaga pong napaganda po ng naging pong katayuan o naging pong stand po nitong Philippine National Police. Yun po ang maganda rito. Kaya again, congratulations sa lahat ng hanay ng Philippine National Police, lalo na po sa pamumuno ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Sir Tating, mabuhay ka at I hope po na magpapatuloy po ang inyo pong malawakang pagpapatupad ng kaayusan ng peace and order sa ating bansa, yung ating pong anti-criminality campaign mananatili po hanggang po kayo ay nasa pwesto. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyo pong serbisyo publiko para po sa amin yan. Magandang hapon po Sir Jojo, sabi ni Ma'am Jocelyn Bigueras, magandang hapon po. At dito naman po tayo, dumako naman po tayo dito po sa ating pong tatalakayin po. Ito pong ako po nalulungkot, no? After po ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., nagbigay ng komento
o opinion ho itong si dating Senador Manny Pacquiao. Kanya lamang ho, abay nabatikos ho siya. Mayroon naman pong pumapabor. Siyempre of course, natuwa sa kanyang mga pahayag o sa kanyang mga sinasabi. Pero marami po ang nagbibigay ho ng hindi magandang komento o opinion ho sa ating pong boxing legend, dating Senador Manny Pacquiao. Ayun po dito, umani ho ng magkakahalong reaksyon matapos ang komento niya sa State of the Nation ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Naging usap-usapan ngayon sa social media si dating senador at boxing legend na si Manny Pacquiao, Pacman Pacquiao, matapos siyang magbigay ho ng positibong komento sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Napakaganda po ng kanya pong ibigay na komento at marami po ang natutuwa kasi nga ho, ngayon lamang sila nakarinig, sabi nga ho ng ating Pangulo, hindi ako Pangulo ng aking pamilya, hindi ako Pangulo ng aking mga kaibigan, kundi po Pangulo ako ng bansang Pilipinas. At maganda po ang kanyang pinakawalan ho ng mga pangako at mga nagagawa ho sa kanyang pong pamumuno. Siyempre ho, bawat ho na upo, mayroon ho talagang kanya-kanyang pangako yan. Di ba ho? At ito nga ho, nakakalungkot ayon sa ilang mga netizen na ang isang kinikilala at ginagalang ho na atleta sa buong mundo, nagdala ho ng karangalan sa Pilipinas sa larangan ho ng boxing ay nakatanggap ho ng mga mapanlait na komento dahil lamang ho sa magkakaibang pananaw sa politika. Matindi ho talaga ang politika dito sa bansa natin. Kung nakita ho ninyo, kapag ho kayo ay pumapabor ho ni Pangulong Marcos abay babanat at bibirahin ka ho ng mga DDS. At kapag ikaw naman po ay nakapabor ho sa mga DDS, babanatan ka rin ho ng kabila. Sana po, ang pakiusap po sana sa mga ditong pagkakataon. Alam po ba ninyo sa ibang bansa proud na proud sila na mayroon po silang isang Manny Pacquiao. Proud na proud sila na mayroon po silang atletang magaling. Proud na proud sila. At ano man ang mangyari, ano man ang ngalan ho ng politika, sa ngalan ho ng politika, abay hinihiwalay ho nila yun. Nagbigay ho sila pugay at paggalang ho sa mga nagdala ho ng karangalan dito po sa bansa natin. Sa ilang panayam sa social media post sinabi ni Pacquiao na nasayahan siya sa nilalaman ho ng SONA at hinikayat ang publiko na pahalagahan ang mga nagawa at mga programang inilatag ho ng administrasyon. Yun kasunod nito, bumaha ho ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen. May mga nagpahayag ho ng suporta sa dating senador at iginiit na may karapatan siyang magpahayag ng sariling opinyon. Gayunpaman, mayroon ding mga pumuna at nagbigay ho ng mapanuring komento habang ang ilan ay gumamit ho ng mampanlait na pananalita laban kay Pacquiao dahil sa kanyang naging pahayag. Alam po ba ninyo, ito simple lamang ho ito salamat po sa mga viewers ko. Simple lamang ho ito Naalala po ninyo, kung magsalita po itong mga kalaban po ng gobyerno katulad po ni dati pong presidential advisor o presidential spokesperson ito pong si Attorney Harry Roque sa Pangulo ngayon, matindi ho Akala mo hindi ho siya yun ang pinakamabigat ho ron magbigay ho ng pahayag at ang dami ho nilang mga fake news. Isa yan sa akin pong talagang nakikita na hindi ako komportable, hindi ako masaya. Bakit? Magbigay ka lamang ho ng kwento, magbigay ka lamang ho ng komento, magpo-post ka sa iyong social media, puro naman kasinungalingan ang iyong mga sinasabi at pinupost. Dapat ayos ho natin. Di ba ho? Samantala nanawagan naman ang ilan pong mga taga-suporta ng boxing legend na pairalin ang respeto sa magkakaibang pananaw at iwasan ang personal na pag-atake sa sinumang nagpapahayag ng opinion tungkol sa mga usaping pambansa. Alam mo ninyo, tandaan ho ninyo ito, simple lamang aking sasabihin, huwag na ho kayong magalit. Please lang. Kasi kung magagalit kayo sa akin, wala naman din hong mawala. Hanggat nandyan po ang mga Duterte sa politika, wala hong mangyayaring pagbabago o kaayusan sa ating bansa. Tandaan po ninyo yan. Tingnan po ninyo ang mga supporters nito. Tingnan niyo po yung mga vloggers nito, yung mga pagmumukha ng mga vloggers nito. Tingnan niyo po yung mga supporters nito. Halimbawa lamang ito pong si Greco Bilica. Kung magkomento ito, ibang klase kung mag-post ito, ibang klase. Pero nung panahon na siya po ang naging pong
task force. Diyan po, task force, hindi po. Siya po ang pinuno ho ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ano po ba ang kanya nagawa noong mga panahon ng Duterte administration? Pero ngayon, lintik ko ito magpahayag ho ng kanya pong mga opinion. Pero siyempre, of course, ginagalang ho natin ang kanyang opinion dahil that is his opinion. Di ba ho? Ganon din po itong si Attorney Inday Harry Roque. Attorney Harry Roque. Kung magbigay din ito ng komento ho, akala mo ho, hindi po ito fugitive. Hinahabol ho ng batas ito sa ating bansa. Ganun ho sila. Yun ho kabigat. Huwag na ho nating talakayin pang iba. Kasi yun pa lamang po ang isa sa mga simple kong sinasabi po sa inyo. Kaya nakakalungkot isipin kung bakit ho, may mga taong katulad nito gumawa na ho ng mga, tingnan ho ninyo, after ng SUNA, yung ating Pangulo bumisita sa Davao de Oro. Tungkulin po ng Pangulo na talagang alagaan, pahalagahan, proteksyonan, kalingain ang ating pong bayan, ang bansang Pilipinas. Pero ang tanong ko doon, mayroon silang mahal na mahal nilang iniidulong Sara Duterte, si VP Sara Duterte, para wala na silang masabi. Igalang ho natin. Dahil hindi naman tayo si Robin Padilla na bobong senador na walang kagalang-galang ho sa Pangulo. Kahit magalit man siya sa akin, talaga naman ho . Di ba? Pinagmamalaki pa niya yung kanyang katalinuhan. Sa lahat ng mga bobo, siya pinakamatalino. Tama ba ako? Hindi. Di ba? Sabi po ni Anton Parasnoque, Sir, panawagan lang po. Tulay ng Lambakin, Marilao, Bulacan, balik, ano ba ito? Balik parkingan ulit. Kapitan Jim Parawan, pagkitingin po. Kapitan Jim Parawan, ng Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Kapitan, bakit ho? Para hong nawala na ho yung ating pong mga sinasabi pong illegal parking ho. Pakiayos naman po, Kapitan. Kaibigan nito ng ating pong kasamahan, si Anton Parasnoque. Magandang hapon po, Kapitan Jim Parawan ng Barangay Lambakin, Marilao, Bulacan. Pakiayos naman po o yung mga illegal parking ho, diyan po sa inyo pong nasasakupan. Kapitan, maraming salamat Anton Parasnoque. At ito si Anton Parasnoque nagbibigay ito ng mga impormasyon habang tayo ay nagkaroon po ng ating pong programa dito lamang sa Hulika News TV, ang ating Facebook Live sa programang Hulika ni Jojo Sibian. Maraming salamat Anton Parasnoque. Ito ituloy natin, patuloy naman naging sentro ng diskusyon sa social media ang naging pahayag ni Pacquiao na sumasalamin sa magkakaibang pananaw ng publiko hinggil sa SUNA at sa kasalukuyang kalagayang pampubliko sa bansa. Nakakalungkot ito . Totoo lamang Talaga pong ako nalulungkot. Bakit? Mantakin ninyo . Biruin ninyo. Di ba? Isa magaling ng boxing legend at isa din dating senador na marami naman pong natutulungan nito. Marami pong napasaya. Marami pong nabigyan ng pagkakataon na ang bansang Pilipinas. Sabi ko nga, noong mga panahon, dahil meron tayong mga kamag-anak na sa ibang bansa, hindi po kilala ang Pilipinas. Nakilala lamang po ito dahil po sa pangalan ng mga Marcos. Nakilala po ito dahil po sa mga Duterte o dahil po kay Digong Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas lalo po itong nakilala dahil po kay dating Senador Manny Pacquiao bilang pong boxing legend sa ating bansa. Dito naman po dumako tayo sa ating pong isa pang topic sa hapon na ito. Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sila po ay magbubukas ng kanilang aplikasyon para sa motorcycle, taxi riders at akreditasyon ng platform providers sa Agosto 5. Abangan ninyo na Agosto 5 magsisimula ng tumanggap ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Letter of Intent para sa akreditasyon ng mga motorcycle taxi platform providers o MTPP simula Agosto 5 alinsunod sa direktiba ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Kasabay nito, inanunsyo ni LTFRB Chairman Attorney Vigor D. Mendoza III o II na muling bubuksan sa parehong araw ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa Provisional Authority o PA to operate ng mga motorcycle taxi rider. Ayon kay Chairman Mendoza, ang akreditasyon ng mga MTPP at pag-issue ng Provisional Authority sa mga rider ay ibabatay sa Rider Cup na itinakda ng Motorcycle Taxi Technical Working Group o TWG para sa bawat platform provider.
nilinaw rin ho niya na wala nang tatanggaping bagong motorcycle taxi platform providers dahil ang mga natitirang slot ay nakalaan na lamang sa mga kumpanyang dati nang binigyan ng pahintulot ng technical working group. Sabi nga ho dito, we have implemented measures not only to ensure that the process will be smooth and comfortable for the motorcycle taxi community, but also to achieve our main goal of coming up with an orderly and systematically way of public transportation. Yan po ang sabi po ni Chairman Mendoza. Ayon pa sa LTFRB, ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na higit pang pagbutihin, gawing moderno at professionalisin ang pampublikong transportasyon sa bansa. Binigyan din ni Chairman Mendoza na layunin ng ahensya na matiyak na ang riding public ay magkakaroon ng ligtas, maasahan at komportabling serbisyo sa transportasyon araw-araw. Matatandang parang pansamantalang sinaspindi ng LTFRB ang onboarding ng mga bagong ride-hailing service units sa riders matapos makatanggap ng mga kumpirmadong ulat na may ilang platform na lumampas sa itinakdang limitasyon ng mga driver at rider na pinahintulutan ng ahensya. Ayon sa LTFRB, ang hakbang na ito ay isinagawa upang maisaayos ang sistema at mapanatili ang kaayusan sa hanay ng mga ride-hailing service provider na maasahang makikinabang ang buong sektor. Bukod dito, patuloy ang isinusulong ng LTFRB ang digitalization ng mga transaksyon sa ahensya upang mapabilis at maging mas epesyente ang serbisyo para sa mga operator, rider at iba pang stakeholder sa sektor ng pampublikong transportasyon. Yun napakaganda nitong programa po ng DOTR. Kasama na po ang LTFRB. Mabuhay kayo at maraming salamat po sa inyo. Dito naman dumako tayo dito sa ating pong isa sa mga hinangaan kong tawag nito, general ng mga panahon. Talagang kakaiba ito Alam po ba ninyo, ng mga panahon na ito iba balik ko tayo, nagkamali tayo ng pindot. Sorry. Ito, sandali lamang. Alam mo ninyo, ito pong si Police Brigadier General Dominic Bacay. Siya po ang Police Regional Office 4E, Calabarzon. Police Regional Director, Police Brigadier General Dominic Bacay. Action agad ito, ang kanya pong prioridad. Nagpakita agad ng mabilis na aksyon ang bagong hepe ng Police Regional Office 4E o PRO 4E, si Police Brigadier General Dominic Bacay, matapos niyang pangunahan ang operasyon laban sa isang umano'y illegal na paihi operation sa Lucena City. Nagresulta ito, ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng 13 katao at pagkasamsam ng petroleum products at iba pang kagamitan na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 16.29 milyon kapeso. Kahapon po tinalakay po natin ito at ngayon po ay atin lamang pong sinundan upang pong pasalamatan natin. Ito pong nasa picture ito pong si General Dominic Bacay. Isa lamang ito sa mga unang malaking tagumpay ng kanyang pamumuno sa rehiyon ng Calabarzon. Marami ang naniniwalang hindi nagkamali ang Malacanang sa pagtatalaga kay General Bacay sa kanyang posisyon dahil agad niyang ipinakita ang kanyang kahandaan at kakayahan sa pagpapatupad ng kanya pong tungkulin. The best po ito. Iba ito magtrabaho. Kaya maraming salamat po. Ito pa, basa tayo ng komento pa dito ni Anton Parasnoque. Tingnan natin. Shout out po sir, happy birthday kay James Siminiano. 15-year-old na siya ngayon. Happy birthday kay James Siminiano Binabati po kayo ni Anton Parasnoque. Okay. Panawagan naman ng ilang mamamayan na maibalik ang polisiya ng Philippine National Police na one strike policy upang masugpo ang lahat ang mga talamak na illegal na gawain sa rehiyon tulad ng illegal na sugal, paihi, operation at illegal na droga na kabilang sa mga pangunahing suliranin sa kriminalidad. Nais din namin magbigay pugay nais ko magbigay pugay kay Regional Director Police Brigadier General Dominic Bacay
Ganyan din ho sa mga tauhan niya ng Regional Intelligence Unit or RIO, ha? At Regional Special Operation Group o RSOG ho, sa kanilang matagumpay na operasyon. Naway ipagpatuloy ho ninyo ang ganitong uri ng serbisyo upang tuluyang masugpo ang kriminalidad sa buong Calabarzon. Hangad din ho ng publiko na manatiling bukas at handang tumulong ang inyong tanggapan sa lahat ng nangailangan ng agarang aksyon. Oho, mabuhay po kayo ha. RD, General Dominic Bakay. We trust in your leadership, sir. Oho, marami pong salamat po sa inyo. Oho, ibang klase itong general na ito. Oho, at ang huli po nating topic sa hapon na ito, oho, dahil nga po sabi ko nga, kailangan po natin, no? Nawala po yung picture dito ni sandali lamang. Sandali lamang ha, tayo maghanap tayo. Magdagdag tayo dito kung kinakailangan. Paano ba ito ha? Sandali lamang. Atin pong okay, kasi sabi ko nga, napakaganda po kapag nakikita po natin ang kanila pong mga imahe. Di ba ho? Ito ho. Sandali lamang ha, tayo ipakita ho natin. Alam po ba ninyo, ang ating pong Pangulo, ang ating pong Pangulo ho na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ho, ay binisita niya ho ang Davao de Oro. Para ho siya magbigay ho. Magbigay po ng tulong no doon po sa mga apektado ho ng pagbaha ng mga nakarang mga araw. Sabi nga ho dito, Pangulong Bongbong Marcos Jr. bumisita ho sa Davao de Oro, naghatid ng tulong sa mga magsasaka at ganoon din po sa mga sa ospital o sa hospital. Kailangan po ito ng ating pong mga kababayan. Ito pong hospital o health services. Kailangan po natin ito at maganda po itong ginawa ho ng ating Pangulo. Na kanya pong pinagtuunan ng pansin ang problema ho ng kalusugan sa ating bansa o sa ating mga kababayan. Dahil ako man ho, sa saganang edad kong ganito, abay ho, kailangan na rin ho natin paminsan-minsan magpapacheck up ho, bumisita ho sa mga ospital at sa ating pong mga doktor ho. Di ba ho? Sabi nga ho rito, dumating si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o PBBM sa Davao de Oro upang personal na pangunahan ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ho ng programa ng Bawat Bayan Makikinabang. Alam po ba ninyo, nung siya po ay sumakay po ng kanya pong chopper ho, paalis po sa Davao de Oro, marami pong mga mag-aaral. May mga ilan pong mag-aaral sa isang paaralan kung saan po siya, lumapag ang kanya pong chopper ho. Abay talagang matindi ho, talagang ugali ng matindi ho. Iba ho ang ugali ho ng mga taga-Davao, pasintabi po sa mga taga-Davao. Mga estudyante pa lamang ho ito. Pero lintik ho pag minura ang Pangulo, sinigawan ang Pangulo ng masama. Pero hindi nila iniisip nitong mga kengkoy gonggong na mga taga-Davao. Hindi naman ho lahat. Yun lamang pong involved dito, baka magalit naman po kayo sa akin. Kaya ko lamang ho pinuna. Kasi po, napanood ko, no? Ang Pangulo ho ng ating bansa, kahit alam niya na ang Davao ho ay baluarte ho ng mga Duterte, pero pinuntahan niya upang ipakita niya ang kanyang pagsusuporta, pagtulong, at pagyakap ho ng mga kababayan natin sa Davao de Oro. Nakakalungkot isipin na may mga Pilipino, hindi naman ho kailangan Bisaya, Muslim, o anumang reliyon ka, o anumang Ilocano ka, o Bicolano ka, hindi ho natin kailangan. Pare-pareho tayong mga Pilipino. Pero tayong mga Pilipino, tayo ang nagpabagsak sa ating bansa. Tayo ang pinapahiya natin ang ating bansa dahil lamang sa ating kanya-kanyang ugali. Kabilang ho sa ipinagkaloob ho ng pamahalaan ang mahigit 132.9 milyong halaga ng ayuda at kagamitang pang-agrikultura para sa mga magsasaka, mangingisda at mga lokal na pamahalaan upang mapalakas ang produksyon ng pagkain at kabuhayan. Ginagawa po talaga ng ating Pangulo para maglibot, bigyan ho ng tulong ang bawat barangay, ang bawat probinsya, ang bawat region. Pero hindi pa rin ho nakikita ng kanyang mga kritiko. Samantalang po ang kanilang iniidolo, na Duterte ho, ay nandun lamang ho pasayo-sayo nagpaparty habang binabaha ang Davao City. Habang naghihirap po ang taga Mindanao na apektado po ng kalamidad, wala kang makitang tumulong ho sa kanila. Tapos pagkatapos ng tumulong ng ating pong gobyerno, saka naman po magsulputan itong mga tengkoy-kulukoy ng mga senador, mga politiko na kasabwat o kaalyado ng mga Duterte. Ganun po ang kanilang ugali. Kaya ho, aking pakiusap sa inyo.
tingnan nyo mabuti kung ano po ang nagawa ng bawat Pangulo. Ano po ang nagawa ho nila? Bigyan naman po natin ng halaga o respeto ho ang ating Pangulo. Habang minumura ninyo, habang nilalait ninyo ang Pangulo natin, parang nilalait nyo ang Pilipinas. Siguro kung sa bagay, dahil ang mga pagmumukha naman ninyo ay talaga hong mga bastos, ay hindi ho kayo nararapat sa Pilipinas. Kayo po'y tumawid na po sa iba pong mga bansa kung saan po kayo nababagay ng inyong pong kabastusan. Binisita din ho ng Pangulo ang Davao de Oro Provincial Hospital sa Monte Vista ho, kung saan naglaan ang pamahalaan ng mahigit 147 milyong halaga ng medical equipment at sinuri ang bagong hospital wing at mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na maghatid ang pamahalaan ng mga programa at serbisyong makatutulong sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa. Nakita ho ninyo, napaganda po ng ginawa po ng ating Pangulo. Marami pong salamat sa inyo. At bukas muli tayo magkita-kita sa ating pong bagong segment ng ating programa. Natapos na po tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat. At bye-bye.